Sa video pong ito ay makikita po ninyo kung paano gawin ang chevron filling stitch with French knot, scallop blanket stitch with French knot, and blanket filling stitch. Ganito po gawin ang chevron filling stitch with French knot. Ayan, sa una po ay gagawa po muna ng chevron stitch. Ayan, ganyan po gawin ang chevron stitch. Ayan, pagmasdan po ninyo ang bawat tusok ng karayom. Ayan, nasa gitna po yung punong sinulid kapag nahigit ang karayom. Ayan, itinusok galing sa pinakang gitna, tapos hinigit sa kaliwa at itinusok po muli sa kanan at lumabas ang karayom sa gitna. Ayan, ganyan po ang paggawa ng chevron stitch. At ang susunod po ay isasagop po or itatapat sa ilalim ang isa pang chevron stitch. Ayan, ganyan po ang paggawa. Pagsasagupin lamang po yan. At mamaya po sa susunod ay lalagyan po yan ng French knot sa gitna. Yan, ganyan po ang paggawa ng chevron filling stitch with French knot. Sa paggawa naman po ng French knot, ayan, itutusok po ang karayom galing sa ilalim at iikot po ng 2 beses ang punong sinulid sa dulo ng karayom at itutusok sa pinagtusukan. Ayan, uulitin po, itusok galing sa ilalim ang karayom, iikot ng 2 beses ang punong sinulid at itutusok po pailalim dun sa dating pinagtusukan. Yan, ang susunod naman po ay ang scallop blanket stitch with French knot. Ayan, ganyan po ang paggawa. Yan, sa una po ay gagawa po muna ng blanket stitch. Ayan, blanket stitch po yan. Tapos ibubuhol po yan. Yan, ganyan po ang paraan ng pagbuhol. Nakapabilog po yung sinulid na puno at hihigitin para yung karayom kapag ka po lumabas na diyan ay nasa loob na po siya ng buhol. Yan, pagmasdan po ninyo ang bawat pagbubuhol ng sinulid. Ayan, ganyan po ang paggawa ng scallop blanket stitch. At maya po ilalagyan po natin ng French knot sa pinakang gitna po ng pagitan yan. Ayan, pagmasdan po ninyo. At ang paggawa naman po ng French knot ay itutusok po ang karayom galing sa ilalim at ayan, katulad niyan, iniikot po ng 2 beses sa dulo ng karayom ang sinulid at itinusok sa pinagtusukan. Ayan, ganyan po. Ang tawag po diyan ay scallop blanket stitch with French knot. Yan po ang itsura niya. At ang susunod naman po ay ang blanket filling stitch. Ang paggawa naman po ng blanket filling stitch ay ganito. Ayan, may makikita po kayong mga guhit. At gagawa po muna ng blanket stitch. Ganyan po ang paggawa ng blanket stitch. Nakapabilog po yung punong sinulid at itutusok ang karayom yan sa ilalim at hihigitin. Nakapaloob na po yung karayom kapag hinigit. Ang ginawa ko po diyan ay sinalitan ko po ng ibang kulay para pinakang disenyo na rin po. Ayan. Nasa pagitan po ng natapos na blanket stitch ang pagtusok naman ng karayom sa ibang kulay ng sinulid. Ayan, salitan lang po ang kulay. Iisa po ang procedure ng paggawa. Dahil blanket stitch lang po yung ginamit kong paraan sa pagtatahi. Ayan, ganyan po ang paggawa ng blanket stitch. Nakapabilog po ang punong sinulid. Pwede rin naman po yan na isasabit po sa dulo ng karayom yung punong sinulid. Kung hindi po nakapabilog ang punong sinulid, pwede pong isabit.
ang punong sinulid sa dulo ng karayom. Ang tawag po diyan ay blanket filling stitch. Sana po ay nagustuhan ninyo ang videong ito. Sa mga hindi pa po naka-follow and subscribe, please follow and subscribe. Thank you for watching.